Ano pa ang inyo pong masasabi sa mga nangyayari ngayon diyan sa Senado? Well, for me, it's a brilliant move, no? Kasi sabi nila, sayang daw ang bayad ng tax kasi hindi daw nagtatrabaho ang mga senador. Yun ang sabi ng minority. Pero alam niyo po, ang sayang na bayad yung si Soto yung Senate President tsaka si Lacson yung BRC. Kasi kinukover niyo ang katotohanan. So sayang ang bayad namin sa Senado kasi dapat ang Senado independent para malaman ang katotohanan, malalaman kung sinong mastermind, malalaman sinong mga nagnanakaw sa bayan. Hindi nyo ginagawa ang trabaho nyo, nagdadrama-drama lang kayo na ito lang yung nakita namin. Walang ebidensya yung iba. So sayang ang pera namin kay Soto at kay Lacson. Ngayon, kay Cayetano, hindi tayo sayang ang pera natin. Bakit? Dahil lalabas na ang katotohanan dahil si Senator Marcoleta na ngayon ang BRC. Naalala nyo dati, nung siya yung BRC dati, si Senator Marcoleta, pinalitan kaagad ang ating Senate President in just one day. So basically, yan din ang plano nila kasi ayaw nila matuloy-tuloy ni Senator Marcoleta ito. Kasi kung si Senator Marcoleta yan, malalaman ng buong bayan, ng buong mundo, sino ang may sala ng lahat, sino ang mastermind. Kaya nagpapanik po sila. So itong ginagawa ni Senator Cayetano, strategy po ito kasi ididebate lang nila yung mga committee chair, dapat palitan, illegal daw yung subcommittee, yun yung gagawin nila. Kaya tama ang ginawa ni Senator Alan na hindi sila mag-attend para matuloy-tuloy ang Blue Ribbon Committee. So hindi po sayang ang bayad namin dahil genius move po yan ni Senator Alan Peter Cayetano. Speaking of Speaker Alan Peter, Senate President Alan Peter Cayetano, Doc, kahapon nga nabanggit niya na isang parliamentary tool o bagas tama nga sinabi mo, strategy. Kasi kung dati ang ginawa po o ginamit ng minority sa pag-walkout ay itong ang parliamentary tool na sinasabi, ginamit din ngayon ng majority dahil nga matiyak na hindi magkakaroon ng palitan ng ng leadership o chairmanship sa mga komite sa Senado. Sa nakikita mo ba ngayon, Doc, sa ilalim po ng pamumuno ni Senate President Alan Peter Cayetano, bumaba ba ang standard ng Senado ngayon? Kaugnay na rin o kasabay na rin sa mga sinasabi po ng mga kritiko laban po sa kasalukuyan ngayong Senate majority? Ay hindi po, naging quality po yung nila, yung kanilang standard ngayon. Yung mababang standard yung kay Soto at Lacson. Dahil ginagawang tanga ang buong bayan na alam natin na merong mga mastermind, alam natin na maraming congressman na involved, tapos sabihin na hindi daw pwede maimbita kasi meron ng mga interparliamentary, may mga ganon na hindi pwede nating imbitahin. So respetuhin daw yun kasi congressman daw sila. Yun, mababa para sa amin yun. Para sa taong bayan, mababa yun dahil hindi nila nagampanan ang kanilang role. Pero ito po kay Senator Cayetano, talagang tumaas yung standard. Kaya lang gusto nilang sirain dahil nagpapanik po sila. Ang dami pong nagpapanik dyan. Yung mga tumanggap ng maleta, nagpapanik sila. Kaya itong hindi nag-a-attend ang majority, wala silang magawa. So this is a brilliant move. I agree with this move ni Senator Cayetano. And yung sinabi ko last week, nag-post ako last week, merong malaking mangyayari before June 4. Ano kaya yun? Para ma-avoid yung malaking mangyayari, hindi sila nag-attend. Para mangyari yung June 4. So this is a really brilliant move. Hindi ko nga ito naisip last week na ganito pala ang approach. Pero this is a genius move kasi ang pinaka-importante ay lalabas ang katotohanan ngayong June 4 at maraming mababago dyan. Pag nagsalita na yung 18 Marines, lalo na kung si Zaldico magsasalita yan, babaliktad po yung issue na yan. Actually, maraming magbibig dyan sa kanila na wag lang akong isali. So this is a very good and a genius move. Out na po si Senator Jingo Estrada, si Senator Bato, wala na rin po. 11-11 na
yung labanan po ng bilang diyan sa Senado ngayon. Sa tingin po ninyo, solid na itong natitirang mga senador na nasa majority at wala kayong nakikitang lilipat doon sa minority dahil parang ang pressure ay matindi din sa kanila. Yes, matindi ang pressure, and yung question na walang lilipat is still a big question. Nalalagay tayo siyempre sa prayers. Pero tama yung move po ni Senator Cayetano. Bakit? Ilabas mo na ang Blue Ribbon Committee, maglabasan mo na tayo ng baho. Siyempre, kung naglabasan at lahat, alam ko meron pa rin nagkukumbinsi dyan. Pero ngayon, para bang ikaw ba, kunyari ikaw ay majority, nalaman mo na ganito yung issue, lilipat ka pa ba doon na nalaman na sa BRC na ganito pala ang mga problema dyan sa minority or sa iba pang congressman? Lilipat ka pa ba? So magiging less ang chance na may lilipat kung ma-reveal ang truth ng Blue Ribbon Committee. Kasi kung hindi lalabas ang Blue Ribbon Committee, alam ko maraming pressure at maraming reward as well. Mga maleta dyan na baka may bumigay, But so far, we acknowledge po sa 13, talagang tinatawag natin yung Brave 13. Ang request lang ng buong sambayan ng Pilipino, remain as the Brave 13. At to strengthen that 13, lalabas muna itong Blue Ribbon Committee para eventually talagang maging epoxy na hindi na sila kakalas. Kasi kakalas ka pa bang ang dami palang problema sa kabila, bakit ka palilipat? So magagalit ang buong bayan sa iyo na kung lilipat ka pa ba doon. So, and yung scheme, ng scheme, lalabas yung mga maleta scheme na lalong ma-prove. So, I agree na mauna mo ng Blue Ribbon Committee para talagang mag-lock talaga itong Brave 13 until po maging presidente si VP Sara. Bago ko ipasa kay Partner Admar, Doc, so ibig sabihin, wala nang kaugnayan ito sa impeachment laban kay Vice President Sara, kundi ito lang tungkol sa flood control anomaly investigation ang pinag-uusapan natin kung bakit nagkakaganito ngayon ang Senado. Yes po, it's really the flood control ang pinaka-problema nila kasi panalo na tayo sa impeachment kasi 13 yung majority, 9 lang nga ang kailangan Nag-bonus pa si Lord ng 4. So basically, on the impeachment, kahit pa magkatuloy-tuloy yan, kahit pa magkadebate yan, kahit pa may mga witness or anything, at the end, impeachment is still a political game. Siyempre, yung 13, ang vote talaga niyan, dito po yan sa hindi i-impeach si VP Sara. 9 lang nga ang kailangan. So wala na, done deal na po ang impeachment. Panalo na po si VP Sara, acquitted na po. She's gonna be the next president of the country. Ang problema talaga nila itong flood control dahil alam natin yung panic nito nung pinalitan si Cheese na naging Soto. Ibig sabihin, ganon ka-panic sila last time and they want to do that again. Pero nahihirapan sila. So, talagang focus talaga sa flood control and just imagine what's gonna happen on the coming days, lalo na bigyan mo ng mga 10 BRC hearings. That would be amazing. Doc, magandang umaga. Si MJ po ito. Sir, MJ. ang PhilHealth po ngayon ay humihingi ng dagdag pondo matapos raw maubos yung 70 billion na subsidy mula po sa indirect members. Bilang doktor, ramdam po ba niyo, sir, yung epekto ng diversion of funds sa PhilHealth? 60 billion yun, sir, ha? Yes. Yes po, ramdam natin yun dahil being a doctor, may mga pasyente tayong nahihirapang magbayad. Hindi totoo na may yung zero billing is nandyan sa lahat, Kasi ang dapat tulungan ng gobyerno lahat, Middle class, even sa mga mahihirap tulungan, even sa mga nagtatrabaho tulungan, hindi natin nararamdaman yon. Ngayon, hindi natin nararamdaman, nilipat pa yung 60 billion ni Recto. Ngayon, kunwari daw, sabi daw, binalik na daw. Actually, saan nilipat yun? Di ba nilipat yun daw nila sa mga construction ng mga tulay, sabi nila sa mga flood control or saan program funds. Malaking chance po yung PhilHealth po, kasali sa maleta yon nung nalipat Ngayon, nabalik na daw galing sa pondo ng bayan.
So basically, yung maleta hindi pa rin naibalik. So, dapat talaga may Blue Ribbon Committee hearing kasi yung PhilHealth na yan, kailangan din ilabas saan napunta yung 60 billion na yon. Hindi enough yung nabayaran na kasi tax pa rin yung kinuna ng pera eh. No? Niluto ka lang sa sarili mong mantika. So, kailangan malaman yan kasi hirap talaga ang PhilHealth. Nagpe-pretend lang sila na may pera daw sila kaya pwede silang mag-release ng bilyones. Hindi po, kasi dapat ka lang mag-release or tumulong sa ibang departamento kung ramdam na yung UHC or Universal Healthcare, which is hanggang ngayon po ay hindi pa nararamdaman ng buong Pilipinas. So, mali ang ginawa ni Recto at mali ang ginawa po ng PhilHealth. Even the DOH Secretary, hindi niya pinigilan ang ginawa ni Recto. Mali din siya, isa siyang hindi niya na safeguard no ang pondo ng PhilHealth. So hirap ang PhilHealth, kailangan tulungan, wag kunan at papanagutin ang dapat managot. Opo, batay po sa pahayag ng PhilHealth, ito pong kanilang President and CEO na si Dr. Erwin Mercado. For the first 4 months lang po, Doc, ng taong natin, 2026, 152 billion pesos na raw po ang kanilang nagastos. 91.3 billion ay napupunta po sa indirect contributors, sa indigent households, senior citizens, solo parents, and other vulnerable groups. Kaya po sila humihingi ng 300.8, hindi million, Doc, billion pesos na subsidy for 2027. Bilang nasa health sector, Doc, ano pong tingin nyo dito? Ako, I honestly agree na kulang yung hinihingi ng pondo ng PhilHealth on the last years. Sa estimate ko nga, nasa 300 billion even to 500 billion ang kailangan ng PhilHealth. Or even more pa po. So wala akong against sa hihingi pa ng additional dahil obvious yung pangangailangan para sa universal healthcare. Hindi ma-achieve po ang universal healthcare pag kulang ang PhilHealth Fund. At saka yung mga MAIP, dapat kasi yung pondo na yan, hindi na idadaan sa congressman, dapat diretso na din sa PhilHealth yan para maramdaman ng mga tao na walang connection sa congressman. So ibig sabihin, kulang ang pondo kasi hinihiwalay pa sa mga MAIP na yan. So yes, kailangan ng malaking pondo ang PhilHealth para ma-achieve ang universal healthcare. Ang atin lang is i-check din kung tama ba yung paggamit. No, kasi ngayon sa panahon ngayon maraming duda. Bakit kumonte ka agad? Baka merong mga anomalya, hindi ko sinasabing ina-accuse ko na meron. Kailangan lang ng independent investigation kasi kawawa naman tayo, hingi ng hingi pero may anomalya pala. So kailangan po 'yon imbestigahan pa rin. Opo, sinabi kasi ng administrasyon na ini-increase nila yung benefits para ma-reduce daw po yung out-of-the-pocket expense. Pero sa ating pong tingin, tingin din po ng mga nagko-comment dito sa ating pong palatuntunan, wala yatang adequate government backing para matupad po itong pangako na ito, Doc, based po on your daily experience sa pag-aasikaso po sa mga pasyente. Yes, actually yung na-aproban na yan ni former President Duterte, yung universal healthcare. Ang gusto kasi ni President Duterte, yung mga out-of-the-pocket bayad ng mga pasyente ay mas mababa katulad ng ibang bansa. So ang solusyon niyan, pataasin mo ang PhilHealth. Pero tingnan niyo po yung mga ayuda, tumataas din. Yung mga GL tumataas din. Ibig sabihin, dadaan mo na kayo sa congressman para dagdag sa kulang ng bayad ng PhilHealth. So, nagko-compete pa yung mga congressman para sa PhilHealth. Gusto nila may utang ng loob ang mga tao sa mga congressman para sila makabayad ng kanilang healthcare. So, kailangan po mawala na yung mga GL, mawala na yung mga tulong galing sa congressman at yung pondo na yan, yung mga MAIP na yan, idagdag nyo po sa PhilHealth. Para sa PhilHealth lang, karapatan ng bayan yan, para maging less na po yung out of the pocket. So as of the moment, yes, hindi po naramdaman yan kahit na-aproban na po ni President Duterte. Kaya nga ako tumakbo nung eleksyon dahil sa akin gusto kong maramdaman yung universal healthcare na aprobado naman sana. Bakit hindi ito nangyayari? Kaya naman to ng ibang mga bansa, basta i-prioritize lang po ang health.
Kaya lang prioritize ang politics dito. Kailangan mo dumaan ka ng congressman para makakuha ka ng GL. So dapat ma-erase na yon. Sa ibang bansa wala pong mga ganun. Wala pong GL, tinataasan ang kanilang mga PhilHealth. So may pera po ang gobyerno para sa ating healthcare. Kailangan lang po nating i-focus yon at wag i-divide sa ibang pamaraan or politics. At natural sa akin, okay po ako nataasan po ang ating PhilHealth sa ating budget. Basta wag lang pong i-corrupt. Doc, di ba sabi hindi na dadaan sa politiko? Until now pa rin po ba? Kahapon, I'm sure, nagtrabaho kayo kahapon, Doc, sa clinic. Dumadaan pa rin sa GL ang bayad? O yun po, yung mga maip, dumadaan ka pa rin eh. Kasi siyempre, kunwari, kulang natural eh, kulang yung PhilHealth, no? So ang ending yan, Dok, pupunta muna kami dito kay Congressman, hihingi kami ng tulong. O siyempre, may pondo doon, lagyan ng guarantee letter para dagdag doon sa PhilHealth. So ang tendency, oy Congressman, salamat talaga, ang laki ng tulong mo. Oh, you're welcome. Eh hindi naman pera ng Congressman noon. Pero ang ending, may utang ng loob ka sa Congressman. So next election, bobotohin mo yung Congressman na yon. So yan po ay isang maling practice at hanggang ngayon, nag-i-exist po yan. Dahil you cannot, in order to solve the healthcare system po, taasan talaga ang PhilHealth. Kaya lang ayaw nilang taasan ang PhilHealth kasi at mawawala po ang mga GL na yan o guarantee letter, ayaw nila yon kasi maepektuhan din ang kanilang kampanya. Kaya yun ang cause po na hindi tataas ang PhilHealth dahil meron ding hatak dito sa kabila. Yan sa mga ayuda na yan, katulad na yan po sa mga appropriations, sa budgeting, tinataas nila yung mga sektor na yan na pangangailangan ng bayan at ang PhilHealth po stagnant. Sa akin po, gusto ko yung PhilHealth po patasin talaga. Kasi rights ng tao yun. Hindi yun na may lakas ka eh. Hindi yung kapit ka sa congressman. Kung hindi ka kilala ng congressman, hindi ka matutulungan. Mas gusto natin yung hindi kailangan ng may kilala. Ang atin is, karapatan ko yan. Nasa batas ang PhilHealth na bayaran ng aking problema. So, doon tayo para patas lahat. Kasi hindi lahat ng tao ay kilala ng mga politiko. Opo, mukhang magandang development, Doc, sa inyo pong sektor sa hanay ng kalusugan. Yung naging pagkakaso ni Dr. Tony Liachon sa mga responsible government officials hinggil po dito sa fund transfer ng PhilHealth. At Doc, paparating na naman ng SONA. Anong tingin nyo? Meron kayang maire-report para po sa sektor ng kalusugan sa nagdaang mga buwan? Well, alam nyo, kung report lang ating pag-uusapan, marami po talagang lalabas na report na hindi natin na nararamdaman pero nire-report lang, no? So with regards po sa pangkalusugan, being a doctor, ramdam namin yung need ng pangangailangan ng mga pasyente, no? Even sa mga cancer patients, hirap na hirap sila sa mga pangbayad lang sa mga bills sa iba't ibang sakit. Hirap na hirap po. Even sa mga kulang sa bayad sa mga hospital sa mga may-ari ng hospital, kulang pa rin. So, pero kung sa report, siyempre maririnig natin yung magagandang mga report. Pero yung mga nararamdaman, ang taong bayan ang tanungin mo. At yun din ang isasagot ng taong bayan. Ang healthcare system ng Pilipinas ay bagsak at hirap na hirap po ang mga pasyente. Opo. Doc, siguro yung huling mensahe para sa lahat ng ating mga kababayan at nanonood at syempre aware sa mga issue ngayon, nakikita nila na para bang, kung hindi ko alam, kung para ba sa iyo, sinisingle out lahat ng mga kaalyado ng mga Duterte. Nauna na pong itong bago lang, kahapon si Congressman Kiko Barzaga ay tinanggal na o pinatalsik na po sa Kamara. Ano pong paalala at inyo pong mensahe sa mga kababayan po natin ngayon? Yan po, yung po narinig natin kay Congressman Kiko. Yan po ay hindi din tayo nabigla, no? Dahil ang rinig talaga natin
ay bilyon-bilyon ang pondo para sirain ang hindi sumusunod sa gobyerno. Ngayon si Congressman Kiko ay saludo ako sa kanya. Si Congressman Kiko, yun yung example ng isang congressman na ginawa niya yung pangako niya nung nangampanya siya. Lahat naman ng congressman, yun ang pangako eh. Pag ako ay napunta sa kongreso ay kakalabanin ko ang mga buwaya, kakalabanin ko ang mga magnanakaw. Pero pag naging congressman sila, ang tahimik na nila. Pero si Kiko Barzaga, yung sinabi niya sa kanyang eleksyon, kampanya, yun ang ginagawa niya. Isabihin, ayaw nila yung taong totoo. No? Ayaw nilang taong nakokontrol. Pero ito ang masasabi ko, expected yan sa gobyerno ngayon na talagang all out sila sa mga against sa kanila. Pero may Diyos tayo. Kasi hindi nga natin in-expect na meron tayong majority Senate eh. Expected natin Senate minority lang ang tayo eh. Kasi natural eh. Pero itong naging majority tayo, masasabi natin talaga sa panahon ngayon, Senate majority tayo. That's a miracle from God na bakit gano'n na nangyari. So, ibig sabihin, hindi tayo iniiwan ng Diyos. Ang atin lang is pagdasal natin. No? Ako po'y, alam ko si Kiko Barzaga, ako po'y pipilitin ko pa rin siyang tumakbo sa ibang pamaraan dahil sayang ang kanyang kakayahan at inspirasyon niya para sa buong Pilipinas. At ang maganda po ay nakangiti lang po siya. So, sige lang. Okay lang yan dahil expected yan. Pero we can feel the presence ng ating Ama na itong sa Senate majority intact tayo. So, ibig sabihin po, malaki ang aking nakikitang pag-asa lalo na sa revelasyon na makikita natin sa Blue Ribbon Committee. At with that, dahil lalabas ang katotohanan, lalong maglalak-in ang mga Senate majority kasi sino namang gustong lumundag pa sa kabila kung malalaman na ang mga sikreto. So we expect na even siguro sa minority, baka may lulundag pa. Tuloy sa majority, malas malaking chance yun. And then hanggang ano po yan, hanggang 2028. So God is with us and miracles are still happening po. So yun po ang aking advice. Wag lang masyado tayong mahinaan ng loob dahil may pag-asa pa po.